Nasawi ang isang lalaki matapos malunod sa Cagayan River makaraang tangayin ng malakas na agos sa bahagi ng barangay Kalakab ang Ngadanan, Isabela. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Scarlett Topinio, ang Information Officer ng Isabela Police Provincial Office, sinabi niyang kinilala ang biktima na si alias John na sa hustong gulang binata at residente ng barangay Mabuhay at Tiague, Isabela. Ayon kay Police Captain Topinio, naganap ang insidente dahong alas 2:35 ng hapon noong April 4, 2026 ngunit na ipagbigay alam lamang sa pulisya bandang alas 5 ng hapon ng parehong araw. Batay sa paunang investigasyon, nagiinuman ng biktima kasama ang kanyang mga kamag-anak sa pampang ng ilog ng barangay Mabuhay nang magpa siya itong tumawid sa kabilang pampang ng barangay Kalakab kasama ang isang nagngangalang alias Ronald. Subalit habang papalapit na sa pampang ay bigla na lamang umanong nawala sa paningin ang dalawa. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ng mga barangay officials at mga kaanak kung saan nailigtas si alias Ronald ngunit hindi na na-recover ang isa pang biktima. Samantala kinabukasan April 5 dakong alas 8:15 ng umaga ay natagpuan ang bangkay ng biktima na palutang-lutang sa bahagi ng barangay Alangigan ang Ngadanan. Ayon naman sa pulisya, positibong kinilala ng ama ng biktima ang kanyang bangkay at nakumpirmang ito ang parehong individual na nalunod noong nakarang araw. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Forensic Unit sa Kawayan City para sa karagdagang investigasyon at pagsusuri sa bangkay ng biktima. Ganitong bahagi ng pahayag ni Police Captain Scarlett Topinio. Kasi po sa report po ng Tiague Police Station, Sir Kervin, nangyari po ito 2:35 po ng tanghali, araw po ng April 4. Particular po ito sa may barangay Kalakab sa bayan nga po ito ng Angadanan na kung saan ang ating biktima po, meron po silang drinking spring na tinatawag sa isang riverbank po sa barangay Mabuhay nga po, sa Kalungkot nga po. Dahil ito nga po ating biktima na naligo po dito po sa nasabing ilog po. And sa Samantala, nasawi rin ang isang 37 anyos na lalaki na una nang naiulat na nawawala matapos malunod sa bahagi ng Magat River sa barangay Malalatang, Tunggiri ng Mercedes, Isabela. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Scarlett Topinio, ang tagapagsalita ng Isabela Police Provincial Office, kinilala ang biktima na isang person with disability na may kapansanan sa pandinig at pagsasalita at umano'y mayroong epilepsy. Batay sa inisyal na investigasyon, bandang alas 3:40 ng hapon noong April 5, 2026 nang magtungo sa ilog ang biktima. Ayon kay Police Captain Topinio, hinubad nito ang kanyang pangitaas at bigla na lamang lumusong sa tubig. Sinubukan pa umano siyang pigilan ng kanyang kapatid, subalit nagpatuloy pa rin ito dahil maaring hindi niya ito narinig hanggang sa tuluyang malubog dahil sa malakas na agos ng ilog. Ang huling namataang nagpupumiglas ang biktima bago ito tuluyang nawala sa paningin. Agad naman itong iniulat ng mga otoridad bandang alas 4:00 ng hapon na siyang nagbunsod sa isinagawang search and rescue operation na pinagsanib na puwersa ng PNP at MDRRMO. Dagdag pa ng opisyal, 9:50 ng umaga nitong April 6 ay natagpuan ang bangkay ng biktima na palutang-lutang sa nasabing ilog. Kinumpirma ang pagkakakilanlan nito ng kanyang kapatid. Kasunod nito, dinala ang bangkay sa Rural Health Unit ng Reyna Mercedes para sa formal na deklarasyon ng pagkamatay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Ganitong bahagi ng pahayag ni Police Captain Scarlett Topinio. Ihan ho kasi itong kapatid nitong ating biktima kasi nga po nagtanggal na nga daw po ito ng damit at pupunta na nga po sa ilog. Gawa nga po ng hindi ho siya makapagsalita at mahina ho yung dinig niya, hindi niya ho ito na napakinggan at nagtuloy pa rin po itong ating biktima hanggang po dahil po sa sobrang bigla po itong naglaho, Sir Kervin. And then kaninang umaga nga po, na-recover din po itong biktima natin.